Mas marami pa raw nalaman ang Department of Migrant Workers sa maanumalya umanong pagbili ng lupa ng Overseas Workers Welfare Administration na may halagang 1.4 billion pesos. Kabilang dito ang pagbago raw sa deed of sale ni dating Administrator Arnel Ignacio. May unang balita si JP Soriano. Handa na ang Department of Migrant Workers na ihabla si dating OWA Administrator Arnel Ignacio kaugnay sa umano'y di otorisadong pagbili ng lupa sa halagang 1.4 billion pesos. Ayon kay Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, marami pang nalaman sa umano'y maanumalyang proyekto, gaya ng pagpaparenta aniya ni Ignacio ng lupang binili. At tinanong ko sa kanya, nasaan ang upa o rent? Ang sagot niya, ay hiningi pa natin doon sa kolektor ng rent. Sabi ko, sino yung kolektor ng rent? Yung dating may-ari ng lupa. Sabi ko, bakit? Bakit yung dating may-ari ng lupa? Nauna nang sinabi ni Ignacio na dumaan sa Technical Working Group ang programang Halfway House o dormitoryo para sa mga OFW malapit sa NAIA Terminal 1. Taliwas sa naunang pahayag ni Kakdak na hindi raw nakonsulta ang board tungkol sa pagbili ng lupa na malinaw raw na paglabag sa OWA Charter. Yung technical working group was after the signing of the deed of sale. At nung nagulat ang technical working group sa board, after the signing of the deed of sale, na-establish na hindi dumaan sa board yung deed of sale. September 2024, pinirmahan umano ni Ignacio ang deed of absolute sale kaugnay sa lupa na nangyari sa parehong buwan. Sabi ni Kakdak, binago raw ni Ignacio ang nakalagay sa deed of sale na sa halip na magbebenta ng lupa ay OWA na ang magbabayad ng local transfer tax na 36 million pesos. Aniya, exempted ang OWA sa mga ganitong uri ng buwis. Sabi namin, anomalya yan, dapat i-produce yung ibalik yung pera na yan at agad naman binalik. But that's right after sinabihan namin. Isa pang inimbestigahan ng DMW, ang hindi raw pagbanggit ni Ignacio sa board nagigibain ang mahigit 50 condo units na nakatayo na sa biniling lupa na anyay labag din sa OWA Charter. Sinusubukan pa naming kunan ng bagong pahayag si Ignacio kaugnay sa mga sinabi ni Kakdak. Ito ang unang balita, JP Soriano para sa GMA Integrated News. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.